nila pong CNT room. May I ask everyone to please rise as we read God's Word. Let's begin. And Adam knew his wife again, and she bore a son and called his name Seth. For she said, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. To Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At that time, people began to call upon the name of the Lord. May the Lord bless the reading of His Word. Pwede na po tayo umupo. Yes, Merry Christmas! 4 days left before Christmas, mga kapatid. So we praise God for the whole year that He has given us. So 4 days na lang, Christmas na, at marami po sa atin pong mga kababayan ang nagsisiuwian. Si Brother Raul ata iuwi tomorrow tomorrow. Yan. At marami pa sa ating mga pamilya. Probably si Brother Raul ay uwi ng Mindoro. Brother Chris pala, Brother Chris. Okay? So marami sa atin nagsisiuwian mula sa malayong lugar or nag-iibang bansa para probably magdaos ng White Christmas. Maka-experience nila yan, yung snow na yan. Okay? Wala tayo yan sa Pinas eh. So, pero isipin po natin, mga kapatid, nasa isang family, nagpi-prepare ng isang ng Christmas sa kanila pong bahay. So, ang bahay nila, or ang bahay, ay puno ng mga ilaw, kasi may mga Christmas light, Christmas tree, nakabalot na ang mga regalo at nakahanda na ang mesa para sa kainan. Ngunit, sa gitna ng lahat ng pagdiriwang, ang pinakamahalagang tao, ang siyang dahilan ng ating pagdiriwang ay nakalimutan. Sipin po natin yan, mga kapatid. Masaya nga ang buong pamilya, ngunit wala naman si Jesucristo sa kanilang mga puso. Ganito ang nangyari sa lahi ni Cain. Base sa ating pinag-aralan niya noong nakaraang linggo. When sin entered the world, humanity's relationship with God was broken. Ano pong nangyari? Si Cain mismo, okay? He rebelled against God. Ano pang ginawa niya? Not only against God, against his neighbor or other people. He killed his brother, his own brother. He murdered him. So mapapatanong tayo, meron pa bang nag-worship sa panahon ngayon ni Cain, ni Adan at saka ni Eva? Would anyone truly worship God? Eksakto po yung ating season ngayon, mga kapatid. Because this Christmas season reminds us that God did not forget us, just like Adam and Eve. Our God is a sovereign God. He is sovereign over all, and His plans cannot be thwarted by the foolish and sinful ways of mankind. Ano pong sinabi niya sa Ephesians 1:11? He works all things according to the counsel of His will. Psalm 115 verse 3 tells us, He does whatever He pleases. So mga kapatid, sa atin pong pag-aaral ngayong umaga ng Genesis 4:25 to 26, God did not leave humanity without hope. He raised up, in His divine plan, He raised up a new line, a line that would call upon His name. So, tignan lamang po natin yung atin pong
context ng atin pong napag-aaralan. Yan po ang salinlahi na nakatala sa Genesis chapter 4 at saka Genesis chapter 5. So makikita natin dyan, ang pinag-aralan natin noong nakaraang linggo ay si Cain. His descendants lived in rebellion against God. At ang ating pag-aaralan naman ngayong umaga ay patungkol sa replacement ni Abel na si Seth. He lived for God. At sa mga susunod na linggo, ang mapag-aaralan naman natin ay yung descendants naman ni Seth walked with God. Okay? Isa nga po doon ay si Enoch. Okay? So let's take a look at Genesis chapter 4 and discover what it means for us today from God's message. Ayan. Sige po, our main idea or main big idea for our passage for today, God's people are called to acknowledge and worship God in their lives. God's people are called to acknowledge and worship God in their lives. So ang title po ng ating sermon ay The Righteous Line of Cain. So God replaced Abel by granting Adam and Eve another son named Seth, who is also a true worshiper of God. Kung mapapansin po natin doon sa verse 1 ng chapter 4 pa lang, makikita natin doon na si Adan at saka si Eva ay meron silang naging mga anak. Unang anak na si Cain at saka si Abel. Ngunit si Abel ay pinatay ng kanyang kapatid na si Cain. Sa verse 17 naman, si Cain ay nagkaanak din. Okay? Cain and his wife had children, pero ano pong nangyari sa kanilang mga anak? They were all wicked. Walang Diyos. Okay? At here, sa atin pong text ngayong umaga, in verse 25, Adam and Eve had another son, Seth, and he was a true worshiper of God like Abel. Like Abel. Kung mapapansin niyo po, mga kapatid, sa pinakita ko po kaninang munting chart, okay? Dito po sa ating text ngayon ay hindi po detalyado yung pagkasabi ni Moises sa linya mismo ni Seth. Okay? So si Adan muna, tapos si Seth, and then yung anak niya na si Enosh. Pero pagdating po sa chapter 5, napaka-detalyado. So ano po ang punto? Mga kapatid, obviously, he focused on comparing the two characters that makes a clear distinction between the wicked and the righteous, Cain and Seth. Just like in the previous verses, Cain and Abel. One who is rejected by God and the other is accepted by Him. Ang sabi po ng Reformation Study Bible, sabi po rito, this episode provides a transition between two accounts began in chapter 2 verse 4 and chapter 5 verse 1. Having traced Cain's line for 7 generations, the narrative goes back in time to report the birth of another son to Eve. Okay? So ang subject po natin, mga kapatid, is that how did the righteous line of Seth worship God? Or in contrast with Cain's line, how did Seth's life live in the presence of God? So let's see how Seth's generation responded to the grace of God to them. Unang-una po, they acknowledged God as the giver of life. They acknowledged God as the giver of life. Unang-una po, ang kanila pong ama na si Adan. Adam believed God's promise. At yan po ay ang reference natin sa previous chapter, in chapter 3, verse 20 mismo. Pero sa ating text ngayon, ang sabi po rito, and Adam knew his wife again. Remember po, nangako po ang Diyos kay Adan at saka kay Eva habang kinakausap ng Diyos yung ahas patungkol sa kanyang judgment. Okay? Naalala niyo po, sabi niya, I will put enmity between you and the woman, between your offspring and her offspring. So magkakaroon mismo ng anak itong si Eve. Okay? At naniniwala si Adan na
that is through Him. Okay? That is through Him. So mabubuhay pa siya. Grasya at awa po yun ng Diyos. At dahil nga dyan, nakita po natin yung faith ni Adan sa verse 20. Sabi niya, basahin ko po sa Tagalog, tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na si Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Ng lahat ng mga nabubuhay. Ang point lang po dito mga kapatid, Adam acknowledges God by faith in God's promise of a seed. Okay? He acknowledged God. So unang-una po yung tatay mismo. Even in the midst of the tragic event that happened in the life of Adam or in his family, God did not turn His back on them. God turned to them and granted him another son. Okay? Makikita rin po natin yung response ni Eve. Eve recognized her son as a gift from God. Eve recognized her son as a gift from God. Ano pong sabi ng 25b? And she bore a son and called his name Seth. For she said, God has appointed for me another offspring. Yung appointed po dyan na salita, mga kapatid, ang ibig sabihin po niyan is to put or to set. Literal, no? Yung pangalan niya, Seth. Ang original na ibig sabihin niya pala is set or to set. Okay? In short, to make or to prepare for anyone. Ito pong maganda na sinabi dito. Ang ibig sabihin po niyan is to give. So in relation to that, anong point po mga kapatid na sinabi ni Eve, God has appointed for me. Ang ibig sabihin lamang po, God gave another son to Eve as a gift from Him. So we can learn how God is near and cares for His true children. Naalala niyo po, after they grieve over Abel, the Lord blessed them with another child. That was Seth. Okay? Iba po ito sa naging response niya nung nanganak po siya kay Cain. Okay? This is not the usual acknowledgement of Eve with her child in verse 1. Eve had learned the hard way of acknowledging God. From the beginning of chapter 4, she focuses on herself instead of God at the birth of Cain. Ano po yung sinabi dyan sa verse 1? Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived and bore Cain, saying, I have gotten a man. Okay? With the help of the Lord. I have. Okay? Ang point po dyan, mga kapatid, Eve must have thought that she bore a deliverer. Kasi di po ba nangako ang Diyos na I will give her offspring and to fight against your offspring. Sabi niya kay Satan, to the serpent. So, ayan. Ang response mismo ni Eve, nakafocus sa kanyang sarili. Ito na, I have gotten a man. Kung napapansin niyo po dito, ang nakalagay dyan, man. Pagdating po sa verse 25, offspring. Okay? Another offspring. So Eve must have thought that she bore a deliverer. But to her disappointment, he was a murderer. Okay? The Lord humbled Eve. During the birth of her third son, she had learned to acknowledge God the right way. What is that? Her children were truly a gift from God. Appointed. Okay? Given by God. Ang sabi po ng isang theologian na si Warren Wiersbe, sabi niya, God gave Adam and Eve another seed, Seth, which means the appointed or the substitute, taking Abel's place. God did not try to reform the Cainites. He rejected them and ultimately would condemn them in the flood. Would condemn them in the flood. Sipin niyo lamang po, mga kapatid. Ito po, sila po ay mag-asawa at nawalan ng anak. At makalipas ng ilang taon, okay? Biniyayaan sila ulit ng Diyos ng panibagong anak. Kaya ganun na lamang po yung response ni Eve. God has appointed another offspring
for me. Okay? So, ganun na lamang yung kanilang pag-acknowledge sa Diyos. Ang kagalakan at pasasalamat sa kanilang kanilang nadarama ay hindi masukat. Yung salita po dito ni Eve ay nagpapakita ng galak ng kanila pong puso. Okay? Nakita niya na si Seth ay hindi bilang swerte. Okay? Hindi rin siya aksidente, kundi bilang kaloob ng Diyos mismo. Okay? So mga kapatid, our worship begins when we see our lives, children, brothers, parents, and everything in God's creation as a gift from God. Knowing these things would lead us to acknowledge God according to His truth. Okay? Is this true to you, mga kapatid? Do you acknowledge God in your life? Or do we complain when things in life don't feel good or right? The disciples acknowledged God in prayer even in the midst of persecution. Binugbog si John, at saka si Peter, tapos nag-report sila doon sa church. Anong ginawa po ng mga church? Okay? Makikita natin yan sa Acts 4:24. Sabi nila, nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos. At sinabi nila, O Panginoon, Sovereign Lord, O Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, at ng dagat, at ng lahat ng naroroon. So ano pong response nila? Worship. Worship to God through prayer. Okay? So, going back sa ating text, mga kapatid, even though si Cain ay pinatay mismo ng kanyang, Cain, pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel, na isang mananampalataya or worshiper of God, God replaced him by granting them Seth, who is also a true worshiper of God. To our third point, Seth carried the line of the promised Savior. Ano pong sinabi dyan? Again, God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him. So, ang point po mga kapatid, kung hindi po manggagaling kay Cain, kay Seth, yung Savior na ipinangako doon sa verse 15 ng chapter 3, then we are left with no Savior at all. Because Cain's line will be condemned in the coming flood. Titignan po natin sa preceding verses, sabi niya, sabi niya dito sa Genesis chapter 7 verse 22 to 23, sabi niya, ang bawat may hininga ng buhay sa kanilang ilong na nasa lupang tuyo ay namatay. Sino pong natira? Ito, tanging si Noe. Okay? Noah. Okay? At ang mga kasama niya sa daong ang nalabig. Sino po itong si Noah? Galing po ito sa linya ni Seth. Okay? Ni Seth. Yung pangalan po ni Seth ay derived from the original term na translated as also as appointed, which expresses Eve's faith that God will continue the covenant family in spite of death. In spite of death. Remember po, di po nawala yung punishment sa kanila ng Diyos. Consequence po ng kasalanan. Okay? Yung kanila pong kamatayan. Pero ang maganda po doon ay may pangako ang Diyos at tutuparin niya po yun. Na sila po ang kanilang mga tao. At ang Diyos ang kanilang Diyos. So, Abel was killed by Cain. Cain was rejected by God. Seth replaces Abel as the true worshiper of God. So, makikita natin dito na si Seth, yung line niya, carried the promise of the Savior. Hindi po si Seth ang Savior, mga kapatid. To clarify that. Okay? Ultimately, this line will be fulfilled, or the promise in Genesis chapter 3:15 will be fulfilled in Jesus Christ. And we can see that when Dr. Luke recorded the genealogy of Jesus Christ. Tignan po natin sa Luke chapter 3, verse 23
3 to 38. Hindi na po natin babasahin yung buong verses, pero makikita po natin dyan in the PowerPoint. Wala. Sorry. Babasahin ko na lang po. Sabi po dito, Jesus, verse 23, Jesus, when he began his ministry, was about 30 years of age, being the son, as supposed, of Joseph, the son of Heli. At mahaba po yan na genealogy mismo. Tatalon lang po tayo sa verse 38. At ito po ang sinabi, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Tama po. Nasa linya po ni Seth yung Messiah. Manggagaling sa kanya mismo. Ang kanyang pagkatao. Ang sabi po ni Dr. John MacArthur, sabi niya, with Cain removed as the older brother and heir of the family blessing, and with Abel dead, God graciously gave Adam and Eve a godly son through whom the seed of redemption would be passed all the way to Jesus Christ. Okay? Ang point lamang po mga kapatid, ang pagkilala sa Diyos bilang tagapagbigay ng buhay ang naging pundasyon ng pamilya ni Adan sa kanilang pagsamba sa Diyos. But mind this mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay hindi natatapos sa pagkilala lamang sa Diyos. Marami pong nakakakilala sa Diyos. Pag tinanong mong bata, kilala mo ang Diyos? Yes. Kahit sino, hindi mananampalataya, tanungin mo, kilala mo ang Diyos? Yes. Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang pagkilala. Ito ay humahantong sa isang pagtugon. Okay? Or response. Dahil sa ating susunod na puntos, mga kapatid, in verse 26, makikita natin dito ang pamilya ni Seth, hindi lamang kilala ang Diyos. Nagsimula silang tumawag sa pangalan ng Diyos. Okay? Number 2 point po natin, they called upon God as the object of worship. As the object of worship. Ano pong ginawa nila mga kapatid? The people exalted God rather than man. That's in comparison to the city of Cain. Okay? Verse 26 says, to Seth also a son was born, and he called his name Enosh. Okay? 105 years old po si Seth noong naipanganak ng kanyang asawa, itong si Enosh. Makikita po natin yan sa chapter 5, verse 6. Okay? Makikita natin dito, nabuhay si Seth ng 105 taon at naging anak niya si Enos. Yung Enos po na word, mga kapatid, ay literal na yan po yung term. Okay? Enos. Enos. Ang ibig sabihin niyan ay man. Okay? It simply means frail or weak. Di po ba yung lupa? Alam po natin yung ibig sabihin. It's the word for man that emphasizes how fragile and weak we really are in ourselves. And Seth rightly acknowledges that truth himself. Okay? By calling his son Enos. Okay? Ano pong pangalan ni Lamech? Powerful. Ito. Anong pangalan niya? Weak, frail man. You see the difference? In great contrast to Lamech, who proudly killed people, Seth had a high regard and values human life. He was not a murderer, but a true worshiper. Ang sabi po ni Dr. James Montgomery Boyce dito, Seth was so impressed with the weakness of mere human beings that he gave his son a name intended to communicate this truth. Instead of boasting about himself as Lamech did, Seth confessed his need of God. His need of God. So Seth named his son Enosh as a reminder that they were lowly creatures, not a creator. So as a man, they were limited, they die. But God is not. Okay? Because He is Spirit and He powerfully saves.
So they called upon God as the object of worship. They exalted God rather than man. Number 2, they proclaimed God's name. Sabi po dyan, at that time, people began to call upon the name of the Lord. Yung ibig sabihin po nung to call upon the name of God, ang ibig sabihin po niyan mga kapatid, kara, sa original term, kara. Ang ibig sabihin po ng to call is to celebrate, to praise God, to implore His aid. Yan po ang ibig sabihin niyan, to celebrate, to praise God, and to implore His aid. Ang sabi po ng Reformation Study Bible, the family making its petition and praise in the name of the Lord glorifies God, not people. Glorifies God, not people. They proclaim God's name. Now, to clarify lang mga kapatid, calling upon the name of the Lord signifies that the family line of Seth and Enosh they were righteous. That they were righteous. They were counted righteous. Not because of their own works, but because of their faith in the promised seed. Okay? Sabi po ni Warren Wiersbe sa kanyang Bible Exposition Commentary, sabi niya, people began to gather together to worship God, proclaim His name, and pray. There was a revival of public worship and believing prayer as the descendants of Seth met together in the name of the Lord. While the worldly Canaanites were boasting of their strength and valor, the godly Sethites were giving glory to the name of the Lord. End of quote. So ang point mga kapatid, sipin po natin na ang pamilya ni Seth ay nagpupuri ng buong lakas at kagalakan. Itinataas nila ang kanilang tinig sa Diyos sa kanilang pananalangin. So, ganito po yung henerasyon or generation ni Seth. Hayagan nilang ipinahahayag ang pangalan ng nag-iisang Diyos. Hindi po katulad ng karatig bansa ni Moises na siyang nagsusulat. Okay? Na hindi naniniwala sa Diyos. Okay? O napakaraming tinatawag na Diyos. Gayun din naman ang bansang Pilipinas. Napakaraming Diyos-Diyosan. Okay? Ang point mga kapatid, ang tunay na pagsamba ay hayagang pagtawag sa pangalan ng Diyos na nakikita sa ating pamumuhay. At isa nga po yan na makikita natin ng hayagang pagkilala sa pangalan ng Diyos ay yung mangyayari po sa December 28. Yung baptism. So we praise God for that. Kahit sa mundong madalas, ang Diyos ay binabaliwala ang Diyos. Tayong mga Kristiyano ay hayagang isinasapamuhay ang pangalan ng Diyos. Embedded na po sa ating mga pangalan, sa ating napag-aralan. Ano pong pangalan natin? Christian. Okay? Christian. Si Pastor Ian. Okay? So, isipin po natin mga kapatid, let us reflect in ourselves. Okay? Ikaw kapatid or kaibigan, kilala po ba natin ang Diyos? Hindi lamang kilala sa pag-iisip or sa pangalan, ikaw ba ay tunay na tumatawag sa Diyos? Sa pananalangin, sa pag-aawitan, sa paglilingkod sa Kanya. O di kaya, ang buhay natin ay kagaya ni Cain. Busy ka sa mga bagay na walang kabuluhan. Walang katuturan. Dahil wala ang Diyos. Okay? Hindi mo siya kinikilala. O di kaya, kilala po natin ang Diyos, ngunit patuloy na nilalapastangan ang Kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng ating hindi pagsunod sa Kanyang salita. So, sa mga nabanggit ko mga kapatid, saan po tayo nakatayo roon? Seth's descendants are praising and worshiping God publicly, inviting all people to call upon the name of the Lord. Okay? So, yung mga lahi po ni Cain, they were gradually wandering away from the true worship. Okay?
Yung pag-alay ni Abel ng dugo sa Diyos, that is true worship. Kaya po hindi tinanggap yung kay Cain ay dahil nag-wander siya doon from true worship. True requirements of God in true worship. Okay? Pero ito po, nagbalik loob. Okay? Yung Sethites were returning to God and establishing again their worship of the Lord. Last point po natin, the people depended on God's salvation. Okay? Saan po natin nakita yan? Sino pong tinawag nila? The name of the Lord. Sipin po natin mga kapatid, despite all the chaos, God was faithful to work so that His promise of a Redeemer would be fulfilled. At ito po ang dapat dahilan para magtiwala at magbigay lakas sa ating mga mananampalataya na kanyang mga anak habang nakikita natin ang mundo na lalong lumalayo sa kabanalan at lumalapit naman sa karahasan o paghihimagsik, kagaya ni Lamek. Tayo naman po na kanyang mga hinirang ay lumalapit, kumikilala, tumatawag at nagtitiwala sa pangalan ng Diyos. Okay? So kagaya rin po mga kapatid ng pamilya ni Seth, magtiwala po tayo sa Diyos sapagkat siya ang makapangyarihan at tiyak na isa sa katuparan ang kanyang layunin na kailanman ay hindi masisira gaano man kasama ang mundo. Yung name of the Lord po dyan, mga kapatid, ang original term niyan ay Jehovah or Yahweh. It means the existing one. Yan po ang totoong pangalan ng Diyos. Personal name po niya yan. Okay? Yahweh. Sino po ang Diyos natin? Yahweh. At the rest po ay mga walang kabuluhang Diyos. Diyos-Diyosan lamang. There is no other God. Sabi po yan sa commandment number 1. Kaya ang utos niya, you shall have no other God before me. Okay? So ang point mga kapatid, Seth and his descendants acknowledge the one true God and worship Him in the right way. So their religion is founded on the shed blood of an innocent animal, foreshadowing the ultimate sacrifice of Jesus Christ. Cain's line, his religion were founded in their own self-effort to reach out to God. Sa dalawang relihiyon na yan, mga kapatid, from self-effort versus the shed blood of Jesus Christ, saan po tayo nakatayo? Tayo po kaya, kagaya ni Seth, tatawag ba tayo sa pangalan ng Panginoon sa henerasyon natin ngayon? Dahil marami po sa atin ang binabaliwala ang pangalan ng Diyos. Makikita po natin yan. Nakakatawa nga po kasi nga ang napag-usapan po namin doon sa pastoral, may narinig po yung doon sa balita ay yung isang tricycle driver, narinig niya. Sabi niya, sinabi niya doon sa interview mismo, pag wala pang nakulong ng December sa mga korap, hindi na ako maniniwala sa Diyos. Yun mismo, ang confession niya. Hindi na ako maniniwala sa Diyos pag wala pang nakulong. Okay? So makikita po natin doon, anong klaseng pagtawag natin sa Diyos ang meron po tayo. Okay? Hindi pwedeng kilala lang. Kailangan natin pagkatiwalaan. Ano po sabi ni Pablo sa Romans 1:21? Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos, ni pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran, ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim. Ito po ay condemnation, mga kapatid, sa mga taong patuloy na nilalapastangan ang Diyos at ipinapalit ang mga bagay na walang kabuluhan sa Kanya. Nilay down po yan ni Apostol Pablo sa Romans 1. The righteous wrath of God is revealed from heaven. Mga kapatid, ang Diyos ay ang ating manlilikha. Kaya't siya lamang ang karapat-dapat nating sambahin at purihin. Yan po ang ating Diyos. Tayo po ng mga tao ay nilikha niya upang mabuhay para sa Kanya. Upang kilalanin
at parangalan siya. Ang Diyos mismo, ang Panginoon, ay dumating upang iligtas ang mga makasalanang tao kagaya natin. Kaya't ano pong response natin? Tayo po ay tumugon sa kanyang kaligtasang ginawa sa pamamagitan ni Jesus. Tumawag sa kanyang pangalan para sa ating kaligtasan. So mga kaibigan, kagaya ni Seth at ang kanyang pamilya, okay? They called upon God for salvation. Tayo rin naman po, we are called to trust in Christ and call upon His name for our salvation. Ano po ang sinabi ng Acts 4:12? May ibang pangalan pa ba kung saan, kailan tayo, kung paano tayo maliligtas? Wala na po. Okay? Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Acts 4:12. So what does it mean, these verses for us, mga kapatid? How do we respond to God's call? Our call is to acknowledge and worship God in all aspects of our lives. In all aspects of our lives. So as we celebrate this Christmas and welcome the new year, let us reflect the whole year, 2025 that has passed. Did you really acknowledge God in your decisions? In all your decisions? Or ginawa mo lang add-on ang Diyos? Talaga bang isinasa pamuhay natin ang pagiging Kristiyano? Or we do everything for ourselves in the name of God? Will God be the object of your celebration this season? Mga kaibigan, you will either celebrate the birth of Christ or the world of Satan. Diyan lamang po sa dalawang iyan. Si Cain ay nagtayo ng monumento para sa kanyang sarili. Samantalang ang lahi ni Seth ay nagtayo ng mga altar para sambahin ang Diyos. So kung titignan po natin ang buhay po natin ngayon, mga kapatid, saan po tayo nakatayo ngayon? Sino ang sinusundan nating example? Si Cain o si Seth? Dahil itinuturo sa atin ng pamilya ni Seth na ang pagsamba ay nagsisimula sa pagkilala sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang grasya, sa kanyang awa, at nagpapatuloy sa pagtawag ng kanyang pangalan. Okay? Sa ating mundong lumalayo sa Diyos, kailangan nating mamuhay ng may pananampalataya sa Diyos. At ipahayag ang pangalan ng Panginoon sa gitna ng baluktot at masamang henerasyon. Sabi po yan ni Paul in Philippians 2:15. And here's the question for you, mga kapatid at mga kaibigan. Are you a true worshiper of God? Are you a true worshiper of God? You examine yourself or else you failed the test. Sabi ni Apostol Pablo. Is Jesus Christ is in you? If not, God is calling you to acknowledge and worship the Lord God today. Not tomorrow, today. Seek and call upon the Lord while He may be found. Ano po yung sinabi sa Isaiah 55 verse 6? Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Seek God today. Ano pang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 6:2? Ngayon na ang panahong kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan. What else? Call upon God with a repentant heart and He will hear us. Sinabi niya po yan 2 Chronicles chapter 7 verse 14. At kung ang aking bayan
na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad. Akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Tumawag sa pangalan ng Diyos. Not only that, mga kapatid, call upon God with complete trust on Him and you will be saved. Ano pang sabi ng Romans 10:12-13? Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat at siyang mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos ay maliligtas. Yan po ang invitation sa ating lahat, mga kapatid. Purihin at tumawag sa pangalan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Come and call upon the Lord at all times and worship the Holy God. May we all rise as we read this beautiful verse in Psalm 95 as an invitation for all of us. Psalm 95 verse 6. And let us read all together. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for your grace and mercy that you have shown to us. Thank you for the life of Seth as our example to see your grace and mercy in the midst of wicked generation during the time of Adam. At hindi po kaiba, Panginoong Diyos, ang kanila pong henerasyon, ang amin pong henerasyon ngayon. Mas lalo pa pong nag-multiply 1,000,000 times ang kasamaan ng tao. Ngunit ang iyong grasya ay iyo pong pinadala. Ang iyong grasya na puno ng katotohanan. Thank you for the birth of our Lord and Savior Jesus Christ, who became Himself our substitute, the appointed one, our substitute for our sin and our substitute for our righteousness. We thank you and we bring you back all the glory, honor, and praise. Receive our worship, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.